Magandang umaga po. Magandang hapon pala. O tanghali. Magtatanghali pa lang. Magandang umaga pa lang. So mga kaibigan, kababayan, ito po ay napaka-importante sa usapin para sa ating bayan. Ang akin pong tatalakayin sa ngayon ay patungkol po sa tawagin ko na pag-aamin. Pag-aamin ni Amy Marcos. Ngayon, isusukat natin ito laban sa batas ng Rules of Procedure ng Korte ng Pilipinas sa batas ng ebidensya ng Supreme Court. Ang batas ng ebidensya ng Supreme Court ay isang mabisa at kung hindi ang pinakamalapit sa katotohanan na panukat na susindin para mapunta tayo sa katotohanan. After all, ang rules of evidence o batas ng ebidensya ay binuo yan, pinagsama-sama ng mga talino mula pa nung unang panahon, sa panahon pa ni Socrates, sa panahon pa ni sino pang iba, si Socrates, marami pang mga the old days na mga tinatawag na mga ng mga philosophers, the greatest philosopher. One of them is si Voltaire. So, ito po ang ating pagsusundan. Ngayon, ang aking ilalatag dito, susukatin o mga batas patungkol sa pag-amin. Ang pag-aamin naman ni Amy Marcos, titingnan natin kung paano ito tatanggapin ba natin o hindi. Ito po ang sagot ko sa mga nadidismaya ko, mga kaibigan ko pa naman magsasabi na hindi totoo yun. So, asan po ang inyong konsensya? No? Hindi ko na babanggitin pangalan nila. I don't like to cause damage to their person. Bahala na lang kayo mag-identify. I just hope na kilala nyo sila. That's it. So ngayon, ang aking gagamitin na panukat dito ay yung panukat ng ang pinaka-general rule po. Dalawang klase po kasi yung admission eh. Yung admission na tinatawag natin na admission na admission na laban sa sarili. Pangalawang admission, yung admission na hindi laban sa sarili. Dalawang klase yan. So, ang batas po na nagre-regulate o nagbibigay ng analysis para matanggap mo ba ang isang admission o pag-amin ay hindi, ito po ang batas sa ating prinsipyo ng Rules of Evidence na nagsasabi, res inter alios acta. Ito po yung mga salita na nakaapekto sa mga tao hindi kasama yung umamin. At saka yung pangalawang uri ay yung admission per se or pure admission na makakaapekto lamang sa taong umamin. Okay? So ngayon, bago natin iprepresenta ito, yung mga analysis, nais ko munang himay-himayin ng konti itong pag-aamin ni Amy Marcos. Ang pag-aamin po ni Amy Marcos ay nakakasira rin sa kanyang puri kasi kasama siya sa pamilya Marcos. Ngayon, nakakasira din ito sa kanyang kapatid. Dahil kapatid niya ito. Nakakasira din ito sa asawa niya dahil kasama obviously si Lisa Araneta Marcos. Nakakasira din ito sa mga pamangkin niya dahil napasama din dito si Sandro Marcos. So, titingnan natin, himay-himay natin. Una, pakinggan muna natin bago natin himay-himayin. Okay? So, ito naman para masariwa sa inyo at klaro sa inyo ang ating presentasyon at maintindihan ninyo lalo. So, ito na ngayon ang ating pakinggan. Tingnan na muna natin. Pero bago niyan, magandang umaga po kay Marilyn Bundok. Okay, kamag-anak ata ni Attorney Jamie Bundok ito. Sige, ito na po. Ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kahit
kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. So, yan ang yan ang pag-amin ni Marcos, ni Imelda Marcos. Amy Marcos. Iklaro natin, pag-aamin yan ni Amy Marcos. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng pagsalitang pag-amin? Sa English, admission. Pero bago ko ipagpatuloy, nais ko munang basahin yung mga comment natin sa ngayon. Si Michael Samos, ayan na naman. Ito naka-assign nata to na mang-troll sa akin eh. So Gilbert Labrador, hindi na pwedeng idepensa at sabihin ng mga BBM. Dependes na politically motivated yung revelasyon ni Senator Amy. Yan isang pagsasaway, pagmamahal at malasakit ng isang kapatid sa kadugo. So lingo, ibulgar na rin kung saan itinago ang bilyon. Tama, yan ang kasunod. Rafael Cesar, pinakita lang ni Amy, Dr. Toto, na meron pang matino sa mga Marcos family. Ivy Valin, Katoto, yan naman ay naniniwala naman din akong adik yan. Kanya lang, pag si Marcos ang bumaba sa pwesto, si Sara din naman ang papilit. Ikaw naman, Ivy, anong problema? Sa totoo lang, mas maganda si Sara. Wala tayong katibayan na si Sara ay magiging kaparehas ng pumapatay ng tao. Diba? Yan lang naman ang kinatatakutan ninyo na na-impluensya ng isipan ninyo ng mga salita o naratibo ng mga pinklawan at saka dilawan. Gusto nyo sana
na sumuporta na palabasin si pa-resignin si BBM pero di mo magawa. Yung ganun. Ganun alam. Si Source Adventure, kaibigan ko, ganun din ang mga isipan. O, ganun din ang isipan ni Kainso, ganun din ang kaisipan ni Bad. O, kaibigan ko rin si Bad. Pero yung mga kaisipan na yun, wala pong pundasyon sa katotohanan. Let it be. Kaya nga may kantang Let it be. Wala tayong magagawa. Ako naniniwala ako na hindi nanalo si Sara at saka si Bongbong noong nakarang election. Naniniwala ko sila yung panalo. But the problem is we have already exhausted our remedies available. Nagsampa kami ng mga petition hanggang sa mandamos, binasura lahat ng Supreme Court. Sa tingin ng Supreme Court ay hindi sapat yung mga logical and mathematical explanations na pinalabas namin na hindi posible mangyayari na magkaroon ng 31 at 32 million votes ang dalawa. Okay? Pero but then, who are we to go against the final statement of the Constitution instead of criticizing the decision of the Supreme Court? Hanggang doon lamang tayo. Hindi natin pwede sabihin na lalabag pa mag-extrajudicial pa tayo, extra constitutional pa tayo, na kailangan natin ay agawin ang pangit po yan pag nang-agaw tayo ngayon at nanalo tayo, hope against hope na hindi mangyari ulit yan. Ang pundasyon ng mga hari ng araw, mga hari-hari, mga kingdom ay nakapundasyon sa pang-aagaw. Kaya mababasa mo ang ating kasaysayan, one after the other, agaw na agaw, pabago-bago ang hari. O, sa Russia lang, ang huling hari dyan ay yung mga pamilya Romanov. Naghari sila sa loob ng 113 years, pero hindi rin sila tumagal. Ganon din sa England, ilang dami-dami mga hari dumaan dyan. Papalit-palit ang hari kasi nanalo na naig na naman ang kumukontra. Ganon din, ang narinig ko ng hari-hari na sistema na hindi pa rin natanggal kasi ngayon ay yung hari sa Thailand. At itong hari ngayon sa Brunei na hindi pa rin napalitan hanggang ngayon. So, ang hari naman pinakamatagal pa rin din sa Saudi Arabia yung mga pamilya ng mga anong tawag ng hari na si King basta may king diyan, nakalimutan mamaya maalala natin. Si Maher Sinti, good evening Sir Toto, if BBM resigns or is impeached, BB Sara shall succeed. Tama po yan by constitutional fiat. For we have always been a government of laws and not of men. Dapat ganun isipin ng mga makakaliwa kagaya kay Kainso, kay Bad, no, kay ito si Ronald Llamas. At si Ronald Llamas, ano naman yan eh. Nakikita ko sa kanya, broad-minded. Kagaya kay Cielo Magno, kagaya kay Heidi Mendoza, si Christian Isguera. Mga binabanggit ko sila nito po, ang judgment call ko sa kanila, hindi ko alam kung kukontra sa akin o hindi, ay sila po ay makadilawan o makapink. Pero nevertheless, kahit anong kulay mo, may obligasyon po kayo na tanggalin ang bangag sa trono. Hindi po talaga pwede na may na-addict tayong presidente. Actually, yung pagiging presidente po ay yan po ay ground for impeachment. But the problem is, paano mananalong impeachment kung karamihan sa mga palamunin ng mga congressmen ay kakampi niya? Kasi kailangan mo ng 1/3 na dami ng congressmen para maipatupad mong impeachment. Kagaya kay Sara, na ipatupad nila kasi ang naipirma nila, napilitan silang pagpaperma o di kaya napilit na o di kaya binigyan o di kaya sinuhulan nila itong 215 congressmen na pumirma. At marami dito natalo. At marami dito, lahat dito. Dito po napunta yung flood control. Yan po ang dahilan. Si Sara Duterte po ang dahilan kung bakit na-imbento yung flood control na yan. At kung bakit na-imbento yung ghost projects na yan. At kung bakit na-imbento yung mga substandard project. Para gusto nila kumita, para mapunduhan nila na gamit ang pundo ng gobyerno, mapalaya si Sara para lamang maipatupad nila ang sarili nilang adikhain para sa kanilang sariling interest na magiging hari ulit pagkatapos ng 2028. So Gilbert Labrador, balikan natin from Diosdado Macapagal to Noynoy Aquino na lang. Katakot-takot na korupsyon at bintahan ng mga assets ng GOCC sa gobyerno ang naganap. Hindi Duterte ang nagwasak.
Sa totoo lang, sa gitna ni Diosdado Macapagal at ni Noynoy, mas marami pong nawalang kayamanan ng Pilipinas sa panahon ni Noynoy Aquino. Pinagbebenta nila. Pero kung ako tanungin mo, next to Ramon Magsaysay, the cleanest president is Diosdado Macapagal. Hindi kagaya ng kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo. Sweet Love the Grace, Ivy Valen, wag mong idamay si Sara kay BBM. Kwak Kwak Marcos Jr. at Ivy. Amando Villas, Engineer Lisod na kaayo depensahan ang adik. Yan ang katotohanan. Hindi natin madepensa ng adik. At hindi ko po maatim na ang tayo'y huhulihin kung maggagamit tayo. Tayo ay tanggalin sa ating trabaho. Mga gwardiya, tinatanggal sa kanilang pagiging gwardiya. Yung mga bus driver, tinatanggal sa kanilang mga trabaho bilang bus driver. Yung mga empleyado na ultimo sa mga pamahalaan natin. Yung mga pulis natin, pag maging positive, ay tinatanggal sa trabaho. Bakit ang president hindi tatanggalin? The producer 65, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, ay tama. Ang haba na ng kanilang paghahari diyan, hindi sila naalis. Bakit? Isa lang po masabi ko diyan, ay medyo may kalupitan siguro, pero kontento ang mga Saudi Arabians. Kontento sila sa kanilang hari. Okay, sa Kwak Kwak Marcos Jr., ay bibalin ang sabi ng kuwa, malinis paggamit ng pundo ng OBP. Yan. May sinabi na po kasi ang kuwa niyan. Sweet Love the Grace, ay bibalin nasaan ang ninakaw ni Sarah? Huwag kang patawa. Charlie Whiskey, Dr. Toto, asan ka sa accused addict or accused murderer? Sa accused addict po ako. Yung accused murderer, at least andun na sa ICC. So wala na tayong magagawa. Andun na siya sa ICC. Bakit pa natin magiging kasapi pa ng equation yan? Diba? Ganun lang kasimple yan, Charles. Remy Ramos, pag ang Diyos ang gumawa, wala silang magagawa. Edhay Lamago, galing magpaliwanag. Mundok, Toto, iba talaga ang may utak. Dami galit kay Duterte, di man sila adik at mga pagwala na matakot bakit si Trililing buhay pa. So, Edhay Lamago, no? At least babalik ako dito sa ibang babasahin ko. Si Kwak Kwak Marquez Jr. nabasa ko na to, no? Si Ivy Valen, pareho silang bumaba. Ay, hindi. Ang bumaba lang ang may kasalanan sa ngayon, Ivy. Pasensya na tayo, Ivy. Kung naniniwala ka sa batas, sundin mo po ang batas. Yan po ang batas natin. Kung umalis na si BBM, siyempre kung sinong Vice President, akit yan. Less than 3 years na lang yan. Tiisin nyo na lang. Binoto natin yan eh. Nananalo tayo. Ibig sabihin, bakit natin? Kasi kahit hindi ka bumuto, kasama ka sa equation na bumuto ka. Kung sino nanalo, ayan ay parang binoto mo na rin. Jigir Gamali, BBM, huwag kang bumaba, may kulang pa. Declare martial law. Sweet Love the Grace, Michael Samos, anong pinaglalaban mo? Ang kaadikan ni BBM. Lisa Tanaka, dapat irespeto ng lahat ang batas. Huwag sakim si BBM. Huwag kapituko. Kasamaan po yun. Kasalanan sa Panginoon. Palas, mandatory drug testing po sana sa lahat. Nakakasar kasi, ang dami ko pong, may mga pulis po ako na naging kliyente na natanggal sa trabaho, hindi ko panalo. Sapagkat po ang rason na ginamit ay positive sa drug testing. Well, kahit anong argumento ko na hindi maasahan ang kanilang, walang fairness ang kanilang drug testing, natanggal ang aking mga client na mga pulis. Mariper Flores, ibig sabihin mga pulis ay hindi pa, drug test nila ay hindi pa naman klaro kumpara kay Bongbong Marcos. Kapatid mo mas mataas pa ang bigat ng ebidensya ng pag-amin ni Amy Marcos kumpara sa mga anumang klaseng drug test na ginagamit nila ni Attorney Claire Castro. Ang nakakaasar, no? Lahat, no? Panay mga magagaling sa batas yan. Si Attorney Enzo, constitutional law professor pa yan. Si Larry Gadon, magaling din na abogado yan. Kasi kung hindi magaling yan, hindi yumaman yan. Kaya baliwala sa kanya kahit na na-disbar siya. So, nakakalungkot. Mga kakampi, mga abogado lang nawawala. Kagaya kay Atty. Bueno, kakampi niya si Marcos.
Ay, nako. Gilbert Labrador, ang laki ng problema. Kailan pa tayo, kayong mga legal minds, ako tawagin ko yung sarili kong legal minds, kasi Doctor of Jurisprudence naman ako. It doesn't take, you don't have to have a law license before you can speak about law. Ganun lang. But you are not authorized to practice in court and to practice the lawyer's work if you are not licensed. Ako tinanggalan ng lisensya, so bawal ako doon. But then you cannot prevent me from speaking on what is the law and what are the principles of law. Okay? Edgar Alfaro, nasa tama ka, Toto, sa mga sinasabi mo, neutral ka. Kwak Marcos Jr., remember, Imelda ay convicted ng graft, pero bakit hindi pa rin siya nakakulong? Because of old age. So, meron bang batas na bibigay sa old age? Wala po. Pero pinayagan. Sa panahon ni Duterte, binigyan ni Duterte, hindi niya kinul out ang mga sandigan bayan nung hindi pa nga nakadalo sa promulgation si Imelda Marcos. Tapos sinayaan na hindi magpakulong. So, ganun po kasimple. Ibig sabihin, sa punto de vista ng marunong ka ba magbayad ng utang o hindi. Kung hindi siya marunong magbayad ng utang sa kanyang mga inutang niya dahil sa kanyang mga magulang, with more reason na hindi siya dapat papanigan o hindi siya dapat bibigyan ng tiwala ng mga taong bayan. Okay, ano ba yung utang ni Bongbong Marcos kay Duterte? Yung hindi pinakulong si Imelda nang masentensyan siya ng 77 years in prison. Siyempre, tinawagan ni Duterte yung mga Sandigan Bayan Justice. Please give her the benefit of a senior citizen. Hindi lang siya basta senior citizen. Very senior citizen po si Imelda. So 90 hindi ko alam kung ilan, 90 plus, 94 ba siya ngayon o 92? I don't know. Pero the fact remains na matanda na po si Imelda Marcos. So yan po, pag hindi po siya nakukulong, nakikita po natin ang hindi pagiging patas ng ating batas. Yung mga tatay ay yung matanda dun sa Pangasinan na kumuha ng bunga ng mangga sa lampas ng pader na sa kanya naman, although puno ng katabing bahay, ay kinulong. Kung ang tatay na nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak dahil wala na siyang trabaho, dahil ang kanyang pagiging construction worker sa mga flood control projects ay tapos na kasi naputol ng flood control projects, so wala na yung mga trabahador dyan na wala na ng trabaho. Itong tatay ito sa Tabuk City, Kalinga ay kakaawa. Nagnakaw siya ng gatas para ipainom sa kanyang anak. So, hinuli siya ng pulis. Si Bongbong Marcos ba? O hulin ba? At ang dami ring mga hinuhuli ngayon sa mga droga. Bakit? Ang kasalanan dyan sa Section 15 ng ating Republic Act 9165, nagpaparusa sa mga tao na gumagamit ng droga. Bakit? Hindi ba nakakahiya sa atin na ito na may pruweba na tayo that proof is beyond reasonable doubt na kung saan ang kapatid mismo ang nagsabi na ang kanyang kapatid na si Ading BBM ay adik. Binilabag ni BBM ang Section 15 ng Republic Act 9165 na ikukulong ang sinumang gumagamit ng bawal na droga. So, ngayon, ang tutok naman natin dito ngayon, hindi ako pa nakalimutan, ay susuriin natin ang pag-amin ni Amy Marcos. Ikumpara natin ito sa rules of court natin. At pumasa siya. At ibig sabihin, pag pumasa, matindi, mabigat. Wala na pong ebidensya na mas mabigat pa sa pag-amin. It is the highest form of evidence. Kaya nga, yan ay tinitingnan. Now, yung pinaka-pure, yung judicial, yung pag-amin sa loob ng korte ay hindi na hinahanapan ng ebidensya na supporting evidence. Pero yung pag-amin, dalawang klaseng pag-amin kasi, sa loob ba o labas ng korte. At yung kay Amy, nasa labas ng korte. Ngayon, sa labas ng korte na pag-amin, may dalawang bagay. Extrajudicial confession na nagsumusunod sa utos ng Constitution or confession in any incident, in any place, without compliance with
the formalities of the extrajudicial confession constitutional provisions. Yan po. Jigger Gamali, Bibim, wag kang bumaba, may kulang pa. Okay? Ah, sino pa bang iba? Si Palas, mandatory drug testing po sana sa lahat. Lisa Tanaka, sino pang iba? Si Marifer Flores, si Tuloy Concert Party sa Palasyo, Gilbert Labrador, sa ang laki ng problema ng mga anti-Duterte. Kung nagluloko si BP Sara, patalsikin din natin. Mahirap. Kaya sinusuportahan ng mga dilawan yung pag-impeach kay Sara, kasi ayaw na kay Sara, mas gustuin pa nila yung addict na Kawatan. Kumpara sa tinatawag lang killer na si Duterte. Hindi naman si Sara ang killer, si Duterte naman na tatay niya. Remember, Imelda is convicted by graft yan sa Sandigan Bayan. 77 years po ang kulong. Si Jigger Kamali, sino pa bang iba? Si Marcente, si Michael, sa baba, kuha tayo ng salita ng basa tayo ng comment sa baba. Armando Villas, engineer, lisod kaayo na depensahan ang adik. Jigger Gamali, BBM, huwag kang bumaba. Tapos, the producer 65, King Salman, salamat po sa pagturo mo sa akin. Kwak-kwak, King Fad, no? King Fad sila nag-umpisa. Kwak-kwak, Marcos Jr., Bivalen, sabi ng kuwa, malinis paggamit ng pondo ni OBP. Sweet Glaber Grace, Charlie, Remy Ramos, pag ang Diyos ang gumawa, wala silang magagawa. Edhay Lamago, galing magpaliwanag. Okay, Jigger Gamali, Gilbert Labrador. Sino pa? Toti Villaflor, sana huwag kang magbago, Atty. Toto Kausing, when it comes to the truth about the good governance. Stick to what the law says. We stick ay paglaban ko batas. Kaya Atty. Batas Libayan. Batas Atty. Libayan. Pinaglalaban niya rin batas. Kasi kaya nga, ang tawag niya sa mga kakampi niya ay kabatas. Muhaymen Marantaw. O Muhaymen, anto na galubakang kaimanto. Mapita sa inyo. Anda ka imanto. Roo ba sa Lanao? Sabi niya kay Bibi Allen, Balin, may roon kang ebidensya si BP Sara ay magnanakaw. Sabi ng kuha, anyway, I just want to announce to you, ito yung trivia. There is only one Maranao who became the President of the Philippines. Loved by many and also hated by many. Ito po si Rodrigo Duterte. Ang lula niya kasi Maranao. Yan po ang dahilan kung bakit si Kuya Khalil, Attorney Lukman ay kamukha niya si Duterte. Kaya nanggaling ito sa Lukman clan, ito si Duterte. Queenie Ann Motiga, good morning. Hilbert Labrador, 2016 lang humawak ng national government si PRRD at 2022. Si BP Sara ay halos limitado pang power at budget niya. Inabutan lang nilang ni Duterte ang gobyerno ng cancer na ang corruption. Charlie Whiskey, si PBB, mayroon mandate from the Filipino people. I'm sorry, no, Charlie. Although natalo ang putisyo namin, but I still believe pareho po sila ni Sara na hindi nanalo sa 2022 election at Smartmatic lamang papanalo sa kanila. If you want to ask me, my final conclusion in my studies and in my researches and in my logical analysis ay si Lenny ang nanalong presidente. Although hindi ako bumoto kay Lenny, bumoto po ako kay Isko. BBS Las Vegas, yung pag-amin ni Amin na ganun, dapat automatic ng mga pulis. Ang problema natin mga pulis, lito. Andre Guico watching from Aceh. Andre Guico watching from China. Crazy Brooks. Dr. Toto, pag hindi gagalaw ng FP, bahala ng armed forces. Hindi ayos sila. Sigurado ko ay makialam yan. Kaya let us do our job as a people. RG Igano, Congress lang ang nag-akusa kay Sara sa convictions. Ano ba? Yung convictions yan, anong ebidensya nyo? May regis piatos. Alam naman ninyo lahat na kailangan itatago yung nakatanggap ng pera kaya may regis piatos ang nakalagay. Otherwise, ibinisto mo na kung sino ang totoong tumanggap ng pera. Which is a big no-no sa mga confidential funds at intelligence funds. If you would notice, siguro, dapat ko lang idiin na para makuha ng mga CIA, ng mga dalawang babaeng CIA, ang telephone number na
magbitbit sa kanila, magtuturo sa kanila kung saan si Bin Laden ay kapalit ng telephone number ay not grabe yun that is the highlight in the documentation on what the CIA agents did. Nagbayad sila ng isang Ferrari para lamang sa isang telephone number. At eventually, it succeeded. Nakita nila na huli si Bin Laden at napatay. Elisa Cabalida, si Ping, birahin mo din. Si Ping ito, halata ka naman po, Senator Ping, wala po sa tamang logic ang salita mo na yung pag-amin ni Amy, hindi ka pa maniwala dyan. Well, Ping, you deserve to resign. Resign, you are not. Resign from the Blue Ribbon Investigative Committee po yan. At hindi ka pwede mag-investigate kung ipinakita mo sa madla na ikaw ay hindi naniniwala sa isang napakataas na uri ng ebidensya. I'm sorry, Ping, but you are nothing. Sigurado ako pag sunod na takbo mo, matatalo ka na. Charlie Whiskey, pwede ba kapatid maging witness? Yes, pwede. Pwede. Ang hindi lang po pwede, I want to educate you, may tinatawag po na spousal privilege sa rules of evidence. Ang spousal privilege po, binabawalan po ang Mrs. o ang Mr. na magtestigo laban sa kanyang asawa o asawang babae o asawang lalaki. Ang tawag diyan spousal privilege. Saan? Bakit ganun? Kasi po, may batas tayo na pinipreserve na kailangan manatiling buo ang institusyon ng pag-aasawa. Kaya nagiging siloso dyan ang ating bayan na kapag mayroong magsasampa ng annulment ay kinukontra talaga ng todo yan. So that is the reason behind why spouses are prohibited from testifying against their spouse or the spouses. Okay? Ganun lang kasimple. Pero may exception to the rule yan, Charlie. Anong exceptions to the rule? Kung ang pinag-uusapan ay labas sa usapin ng pag-aasawa. Halimbawa, kumaso ang misis ng vowsy na binubugbog siya ng mister. Yun, hindi na pag-aasawa yun. Kaya may karapatan po ang asawa na tumistigo kung ano ang panbubugbog na ginawa sa kanya ng kanyang mister. At the same time, yung mister, may karapatan din na magsalita laban sa kanyang misis kung ang kaso ay adultery at ipakita niya kung paano si tinaksilan ng kanyang asawa. Ganon din si babae. Kung paano kumuha ng mga kabit si lalaki, may karapatan din siyang ilabas ang kanyang testimonya basta ang pakay ay limitado lamang doon. Pero kung mga kaso hindi naman laban sa mag-asawa, either hindi laban sa mister, hindi laban sa misis, at ang awayan ay sa gitna nilang dalawa, kung hindi lang yan ay bawal tumistigo ang misis o mister laban sa kanilang mister o misis. Okay? Naintindihan nyo na? Ganun lang po yan. Pero sa magkakapatid po, walang bawal. Pwede ang kapatid na kunin na testigo laban sa kanyang kapatid. O tiya, magtito. Ganun po yun. Kahit sabihin natin, isang bahay sila nakatira. Okay? So, Merly Victorio, lahat na nakapalibot kay Marcos, imbestigahan kasi accessory sila at tama ka, accessory si Claire Castro, accessory din yan. At malakas sumipsip kaya naubos ang kaba ng bayan. The style, lifestyle check, lahat sila. Payag TV, Doc, ano po ba ang impact ng mga sinasabi ni Senator Amin kagabi sa rally? Napakalaking impact yun. Dalawang impact yan. Impact sa patungkol sa batas ng ebidensya, impact patungkol sa kanyang pagiging presidente, at impact sa mga isipan ng mga tao na bumubuo ng mga mamamayang Pilipino. Lingo, Sir Toto, ang tanong, paano kung ayaw bumaba? Nasa kanya yan ang desisyon kung ayaw bumaba. Ang option natin ay number 1 ay pwede ang impeachment. Kaya lang, hindi natin magagamit ang impeachment kasi mas kakampi niya ang maraming mga congressmen. At mamaya tatalakayin ko, o pwede kahit ngayon sabihin ko na, ang magiging epekto niyan dahil mga suwail, mga congressmen, susunod-sunod na lang si BBM ngayon sa lahat ng gusto ng congressmen. Otherwise, i-impeach siya. Ganun po mangyari. So, manghingi ng mga pera, mga proyekto, yung mga congressmen, bigay na yan si pagbigyan ni Marcos. Kasi ayaw niya ma-impeach siya. Ronald Santiago, Charlie Whiskey, mas okay yung accused addict kaysa accused murderer.
Bakit? Kasi bawal talaga pumatay. Naku, mas bawal ang mga adik. Pasensya na tayo, Ronel Santiago. Ano ka lang, bias ka lang laban kay Duterte kasi Ronel eh. Jigger Amagamali, IBBM, isa na lang kulang martial law para father like son bago siya bumaba. So, Bontilaw, Charlie Whiskey, okay, Ronel, accused pa naman, innocent until proven guilty. Sorry. Rini Garbon, okay lang daw si Madam Amy, Sir Toto. Okay. AI lang? AI pa yon? Pati si Saldico, ginawang AI. Ay, Balen, kanya wala makuha ang Duterte sa mga kakamping. Naalala kasi nila ang paano bastusin ni Duterte si Lenny. Mas matindi bumastos si Erwin Tolpo kay Lenny. Ganun na kasimple. Bakit naman tinanggap naman ni Lenny si Erwin Tolpo? Si Erich Sylvester Tolpo. Sweet Love Grace. BBM, walang utang na loob kay Pierre D. Hindi siya pinatukhang nilibing yung tatay niya sa libingan. Bayani inawat na makulong ang nanay. Yun ang tatlong malaking utang ni BBM kay Duterte. Kung hindi siya marunong bumayad ng utang na loob kay Duterte, mas lalong hindi siya marunong bumayad ng utang na loob niya sa mga tao. Ganon. Ginawa siyang presidente at saka sa Smartmatic. So, ang utang niya, numero 1, yung hindi pinakulong ni Duterte ang nanay niya sa 77 years na hatol. Yan ang mali eh. Dapat sana ginawa ni Duterte, pinakulong, hinayaan niya lang eh. Number 2, yung hindi siya inusig tungkol doon sa tinatawag na 203 billion estate tax. Sana bago man lang umalis si Duterte, pinakasuhan niya na sa BIR. Number 3, yung nilibing ang tatay niya sa libingan ng bayani na hindi naman bayani. Yan ang mga tatlong malaking utang na loob niya sa kay Duterte. Ay, tapos tinulungan pa siya ni Sara na manalo. Kasi sa totoong kwento lang, get real, aminin natin, kung tumakbo si Sara na presidente at walang dayaan, sigurado ako patatalonin ni Sara si BBM. BB Las Vegas, napatunayan po ang totoo ang sinabi ni Agent Morales. Oh, yun tama. Totoo naman yung sinasabi ni Morales. Totoo yun. Nandun sila sa kwan. Kasi kahit hita nila si Maricel Soriano, andun sa condominium ni Maricel. Totoo yun. Gilbert Labrador, buti pa nga si PRRD nakatikim ng bilangguan. Pero yung mga nagbenta ng Petron, Philippine Airlines, NAIA, North to South Expressway Tollway, Maynila, Port Santiago, Bonifacio, binenta na kay Ramon Ang. Grabe na to si BBM talaga. So, Benji Tapia, mas maniniwala ako sa ibinulgan ng Senator Marcos kasi tunay na kadugo at nakasama si BBM. Okay, ipaliwanag natin mamaya yan. Charlie Whiskey, hey, TGE Filipino voted, the Filipino voted for BBM. Anong vote? Charlie, hindi mo ba alam na may issue yan? Sa Smartmatic na papanalo sa kanila ni Sara. Ganun ako kasimple. May dagdag po na 20 million. Ay, yung 31, tanggalan mo 20. Di dapat 12 billion tsaka 11 million lang ang boto ni Sara at saka ni BBM. At kung ang kay Lenny 15 million, di panalo sana si Lenny. Jigger Gamale. BBM isa na lang kulang Marcelo. Bon Ryan, Ading step down na. Jing Unciano, good morning attorney. Sir Toto, mabuhay ka. Sir, watching from Bahrain. Maraming salamat po sa inyo sa mga Filipino dyan sa Bahrain. Bon Ryan, parihab ka Ading. Pwede siya mag-leave. Papagamot siya. Pwede siya mag-leave at papagamot siya. Pero humihingi niya muna yung opinion na pagpayag ng Supreme Court. Kasi makukulong ka rin, crime din yan. Kaya lang, president ka, hindi ka pwede kakasuhan. Kaya pwede mo ma-take advantage yan na magpagamot ka. Pagamot ka 1 year, tapos balik ka kung magamot ka na. Delikadesa na lang, bumaba ka na. Louis Venco, hindi niya alam ang salitang delikadesa. Si Louis Venco, may ambisyon din kasi si Aimee. Kung may ambisyon, hindi niya na po masyado mag-apekta yung ambisyon sa kanya, Louis. Bakit? Sinadura siya eh. Ano pang pangailangan niya? Anyway, yung kahit may ambisyon kapag ka-president, basta naabot mo na pagka-senador, ay sapat na yun. Kung gustuhin mo man na maging presidente, ano na yun, bonus na yun. Pero wala pong sinuman mga senador na
sasabihin na iiyak, mamamatay kung hindi maging presidente. Lahat sila po gusto maging presidente. Pati ako nga gusto ko maging presidente. Pero hanggang gusto na lang tayo. Pero gusto ko nga umabot ng pagka-senador para man lamang at least naabot ko yung pagka-senador. So soothing and meditation, dapat huwag mag-resign si Bangag kasi matamlay at malungkot ang social media, local at international dahil wala na tayong pag-uusapan. Ibang klase din si soothing and meditation. Charlie Whiskey, subject to cross, hindi po subject for, kundi subject to ang tamang pong English. Subject to cross-examination. Ang sinasabi, wala pong problema yun. Ipa-cross-examine natin. That's true. Pero, Charlie, kung ang pag-usapan lamang ay politika, wala pong cross-examination sa politika. Yan lang ang very clear na po yan. I-apply na lang natin ang preliminary view, o di kaya first view sa pag-amin. Ang pag-amin na yan ay first view. Detalye na lang yan kung sinasabi mo, i-subject mo sa judicial scrutiny, iba pa yun. Ibang usapin yan. Ang judicial scrutiny kasi ay ginagamit yan para sa aktual na kaso. Pero ito sa atin, politika ang pinag-usapan. Pag politics, we're talking about do the people that look at you. Do they trust you? Importante po kasing elemento ng trust sa pagiging leader. If the people do not trust you anymore, why serve them? Payog TV, Doc, ano pa bang impact ng mga sinasabi ni kagabi sa Luneta? Okay, bago ako magpupunta sa Supreme Court analysis, magsasabi muna ako kung ano mga impact ha. So, Jom Dubs, nagit-git si BBM kahapon sa pasabog ni Super Ate. Romeo Palak, BBM, billion nawawala. BBM, billion mawawala. BBM. Jing Unciano, naiyak ako attorney habang pinapanood ko si Senator Amy bilang kapatid, napakahirap sa kalooban niya pero kailangan niyang ibunyag kasi kawawa ang bayan pag adik ang namumuno. Salamat po. Tama po yun. Minix Channel, BBM, huwag ka bumaba. Mapuasa ka sa pulburon. Charlie Whiskey, okay lang si Sara, ginugulpi lang. Ang sheriff, hindi pulis, ginulpi. Okay, Norbertino Kiambao, kundi dahil sa bangag at adik, hindi mabubulgar ang korupsyon na matagal ng ginagawa ng mga politiko. Marcado Catholic, Engineer Toto Kausing Gudaim, ano po ang nangyari sa rally? Ato, tinigil na ng iglesia ang rally kasi ayon sa kanila, nakuha na rin nila ang kanilang pakay. Rodi Rabi, good morning Dr. Toto. Jerlay, good morning attorney. Ano ba ang good actions para maipanagot ang Pangulo sa lahat ng allegations? Rodi Rabi, Payok TV, Mohaimen Marantaw, yes Idol Toto, nako sa Lanao del Sur, Mia kapyapya. Rodi Rabi, stay safe. Bimbang TV, di sa suportahan ng Pinklawan at Dilawan ang panawagan ng mga DDS na BBM resign hanggat yan ang kawalang hiyaan ng utak ng mga Kadilawan sa Pinklawan. Ibig sabihin, kinukonsinti nyo yung pagnanakaw at saka pag-addict. Ganun ang simple. So, pwede ko na tawagin ngayon ang lahat ng Dilawan at Pinklawan, adik. Kawatan. Oh. Klarong-klaro ng pagnanakaw, klarong-klaro ang adik, suportahan pa ninyo. Yan ang ibig tawagin sa inyo. Ray from Ilocos Sur, Virano family, ayaw namin sa adik at magnanakaw. We go for CBP Sara. Napakarami po ng mga Ilocano na makatotohanan. Ayaw na sa mga adik, ayaw na sa mga kawatan. Rodi Rabi, Zeni Briones, lahat ng adik ay magnanakaw. Yun. Totoo yan. Kasi saan ka kukuha ng pang-maintain mo ng droga? Rodi Rabi, Ginalin Isaac, yung ganyan ng pag-addict, pwede na ba yan para ma-impeach? Jing Unciano, Ilocana po ako at Marcos lahat ang mga magulang ko pero nawalan ako ng gana mula ng CPBM nang nakaupo. Ronel Santiago, kumalat din ng chismis noon na ecstasy user si Sara nang mahulihan sa akto ng possession sa Davao ang kanyang alalay. Ang alalay niya, addict. Charlie Whiskey, are you choosing Duterte dahil maranaw siya? Hindi naman. It so happen na maranaw ang lula niya. Pero hindi naman.
I'm choosing him right now. Hindi si Duterte, si Sara. Si Sara, hindi si Digong. Kasi tapos na si Digong eh. Si Sara kasi mas maayos ang pagkatao ni Sara. Yun lang kinatakutan la unfounded yan. Walang basihan niya. Sinasabi mamamatay tao rin. Sa akin nakikita ay mas maayos siya ng dihamak. At sa ngayon pa na nakikita niya na ang lahat ng Pilipino ay galit sa magnanakaw, sigurado kung hindi magnanakaw yun si Sara. Hilbert Labrador. Ang galit lang dyan si Enzo, si Bad, si Gadon, marami si Cielo Magno, si Christian Isguera, si Ronald Llamas, si Shiel Jokno, si Risa Hontiveros, kaya paungkat-ungkat si nagiging sirang plaka na si Risa Hontiveros, paungkat-ungkat sa mga ebidensya daw mula noong 2016. Ano ka ba, Risa? Nahalata ka na, kaya lalong nawala ang mga tao sa iyo. Dapat dati sumusuporta pa ako sa iyo, ngayon wala na. Payug TV, Doc, ano po ang impact ng sinasabi ni Sen Aimee? Okay, mamaya pag-usapan natin. Celso Grigas, hi watching from Bulacan. Rodi Rabi, Dr. Kausing, lagi po kayo mag-iingat. Sweet Love the Grace Attorney, wala na pong rally today. Meron pa ata sa UPI, sa EDSA SRAI, meron pa. Rodi Rabi, always stay safe. Josel Rose, si BBM lang ang hindi totoong manalo. Lahat ng libutin mo buong Pilipinas, totoong nanalo, si Sara. Okay. Baby Admain, Sir Toto, pwede ba iko-waranto si PBM? Hindi po pwede sa iko-waranto. Kasi wala namang batas na nagsasabi ang ang drug addict ay bawal maging pangulo. Virginia Tisado, Zene Briones, lahat ng addict. Pero pwede natin hanapan. Sige, pag-aralan ko pa ng malalim kung paano. Rodi Rabi, Ronel Santiago, hindi naman intelligence agency ang DepEd, kaya bakit ba kailangan ng confidential fund? O Ronel Santiago, lahat ng opisina po humingi ng confidential fund. Ang mga mayor po, Cagayan de Oro, Makati, Manila, lahat po humingi ng confidential fund. Okay? Kung ano man ang pakay nila, well, according to them, they need secret funds. Kahit Department of Justice, kailangan nila ng confidential fund para mahuli nila mga piskal na mga kawatan. Tapos ganoon din Supreme Court, they need confidential fund para mahuli nila mga judge na nagbebenta ng decision. Di ba? Ganoon lang kasimple. At saka kailangan din nila ng maisuri kasi makukuha lang yung mga informasyon sa pamamagitan ng sikreto ng pagmamanman. So, kailangan dyan nakapasok ngayon ang tinatawag ng confidential fund. BBS Las Vegas, si BBM nga kung ang paliwanag paliwanagin siya sa confidential fund niyang billion, hindi nga nakapaliwanag sa 4,625,000,000 na confidential fund si BBM. Ay pa 3 taon na siya na mayroong ganong confidential fund, hindi niya pinaliwanag kung saan napunta. Buti pa si Sara, may Mary Grace Piatos. Di ba? Jigger Germani, ang kulang na lang ay Marcelo. Tapos Charlie J. Toto, you think acceptable sa court? Yes, it will be accepted sa court pag inupo mo si Aimee at i-cross exam siya. Ganun po yan. Kaya siguro mas maganda, I will suggest something to Aimee. Bobby Admain, pinalabas daw ni Sandro Marcos na hindi kapatid ni Bongbong si Aimee. Diyan na sila malilits. Celso, magkapatid sila. Kasi pareho nanay nila, di ba? At least sigurado ako pareho nanay nila. Celso Lactao, walang kwentang pamangkin niya si Sandro. Pwedeng sampalin yan. Celso Lactao, ang tanong, bakit ngayon lang nagsalita si Aimee? Siyempre, nag-iipon pa ng lakas ng loob yan, Celso. Matagal na yan. Kahit ikaw rin ilagay mo sarili mo, titirahin mo sarili mong kapatid. It took a lot before you can realize na sukdulan na para ka magalit sa kapatid mo. Tingnan mo si Kim Chiu. It took a lot na niluluko siya ng kapatid niya bago siya nagsasalita. Daniel Solomon. Lacson, sabi nila Lason. Lason nga tama, si Lacson. Jigger Yarte, Gamali, ang kulang na lang. Noel Clemente, napaka-desperado mo. Hindi ako desperado, Noli. Ikaw lang desperado kasi matatanggal na ang kayong kaibigan. Ronald Santiago, Impacya. If you call him Impacya, anong rason mo, Ronald Santiago? Ang rason mo lang is bias ka lang laban sa mga Duterte. Yan lang po ang rason dyan. Kasi kayo nga sinisisi nyo pa yung Duterte na si Marcos nang gumawa ng pagnanakaw. Sisi nyo pa kay Duterte. Ano kayo mga utasan ang utak nyo sa puwit nyo? Jigger Gamali, ang kulang na lang. Okay.
Tapos totoo, Ronel Santiago, maraming marirecruit na estudyante ng mga makakaliwa. Kaya kailangan niya ng CF, marami ka bang dapat ma-research? Dami-dami po mga teacher ng mga makakaliwa. Kaya bantayan mo ang ating estudyante, ihuhubugin na sa paniniwalang komunismo. Kaharudin Kamar, good morning sa Toto. Takot si Claire, mawala si BBM, wala na siya may paka. Kala ko ba kausing galit na mga tao. At yung pa, galit na ang mga taong marangal, Noel Clemente. Ang taong hindi marangal gaya mo, yun ang hindi galit. Okay? Sweet love the grace. Hindi binastos ni Perardi si Lenny. Binibiro nga lang. Pinigbili nga pa ng pwesto eh. Mas bastos si Rich Sylvester Tulfo dyan. Charlie Bisky, ano daw po? AI daw ang pulburon. Video, wala na akong pakialam kung AI ang importante. Yung salita ni Amy, hindi AI. Ang salita ni Saldico ay hindi AI. Ganun lang kasimple yan. Ronel Santiago Toto, sa challenge, sa colleges, universities, ang recruitment. Sa elementary high school, diyan nag-recruit. Hindi mo alam yun, Ronel Santiago. Huwag mo na itanggi. BBS Las Vegas, number 4 po yung ipatokhang na sana si BBM pero muntik na lumuhod si Aimee. So, Jay Divino, hindi nag-uusap si Aimee at BBM kaya pinadaan na lang niya sa media. Kasalanan din ni BBM. Bakit hindi niya binuksan ang pinto na gustong kausapin ng ate niya? Kay Sir Tap Tansige, kidney donor, naka-COVID at ages niya 68 years old. Kung nagdruga siya ngayon, baka hindi na siya tumagal. Ngayon pa lang 80 na siya ngayon. Sa trabaho sa presidente, madami stress at pagod. Posible nung kabataan niya, ang pagdruga niya, pero siya bago na mag-donate ng kidney. Sa historical record, si BBM mahilig sa party. Yan. Sino pa? Si Romel Bengson, tirador o kabsat. Sabi ni John B. Cremulya, kakasuhan daw ang inciting to. Ito naman ang gagong ito. Tawagin kita gago, kasuhan mo ko inciting to sedition, Mr. John B. Ferdinand Mendoza, grabe depensa ni Anticlair kay BBM. Baka naman nabatok din si Anticlair. Rafael Patino, Marcos pa rin. Hindi ibig sabihin, ikaw ay buang. Kung ay may Marcos ka, okay. Pero kung mag-BBM ka, adik ka, Rafael Patino. At saka kawatan. Di ba? Ganun lang kasimple lang yan. Kung sino kumakampi sa adik tsaka sa kawatan, ay adik at kawatan din. Ronald Santiago, sure ka, may NPA pa, nagre-recruit. Hindi po NPA muna yan. Kaya nagdadahilan ka pa. Siyempre, maraming mga stages yan. Huwag ka na nga mag-ano di. Ronel, hindi di si Ronel. Kokoy, binalik nyo na naman ang issue na yan. Hindi, bumenta kaya yan kay Morales. Totoo po yung kay Morales, Kokoy. Ikaw lang hindi naniniwala kasi kakampi mo si BBM. JB Blasi, idol tato na makadidiis pala ka. Sonny Hayo, bahala ka kung tingin mo makadidiis. Okay lang po. Kasi okay, mas marangal ang taong didiis kaysa mga kawatan at adik. Sonny Hayo, ayaw kasi nila makabalik yung mga Duterte kasi mawalan supply ng drugs sa mga adik. Romeo Insigne, nag-umpisa na ang hula kung ano mangyari sa ama, ganon din ang mangyari sa anak. Rainbow Arc, tapos Romeo Insigne, Mercado Cathy, Noel Clemente, paano naging Desperados Toto Kausing? Sa itingin ko sa iyo, wala kang utak. Kung desperado ako, hindi na ako magbablog. Okay, so yan lang mga ang gagawin natin, Romeo Insigne. Diretso tayo sa ating analysis. Ang ating analysis ay very short na naman ito. Titingnan, susukatin natin sa batas ng korte. Ang batas ng korte, sabi ko kanina, dalawang klase ang pag-aamin. Pag-amin na ang maapektahan ay sarili ng nag-aamin. Pangalawang pag-amin, yung pag-amin na hindi lang siya ang maapektahan, kundi pati ang ibang tao. Kung ang umaamin ay para laban lamang sa kanyang sarili, ay hindi na kailangan masyado ang dagdag na requirements. Pero kung ang pag-amin ay nakakaapekta sa ibang tao, diyan na papasok ngayon ang batas ng Res Inter Alios Acta. Ano ba yung batas ng Res Inter Alios Acta? Nagsasabi po ang Res Inter Alios Acta na ang sinumang tao ay hindi pwedeng matablan ng salita ng ibang tao. Meron ng exception.
Yan ang pinaka-general rule. Hindi pwedeng tablan. Hindi pwedeng magamit sa ibang ang salita ng ibang tao, ng isang tao ay hindi pwede magamit sa ibang tao. Yan ang pinaka-first rule. Pero ang tanong, kailan pwedeng gamitin? Kung ang salita na yan ay na-comply ang mga kasunod na requirement. Una, sa batas ng Res Inter Aelius Acta, kailangan maipakita muna na sila ay nagsama. Ang pagsasama ng umamin at saka ng isang tao na titingnan natin, tatanong natin sa sarili kung pwedeng ilaban sa kanya o hindi. Pwede bang gagamitin laban sa kanya o hindi? Ito yon. Number 1, kapag ikaw po ay partner ng isang tao, negosyo kayo, ang haba ng negosyo nyo na napatunayan sa ibang ebidensya, ang existence sa negosyo niyo, meron kayong tinatawag na business permits, business license. So, iyan ang una pakita. Pangalawa, na nagsalita na yan, nagpakita ng business license, nagsalita na siya, sinasabi ko, kasama ko po yan, na nagre-recruit kami ng tao na mag-invest sa amin, tapos ginawa lang namin scam. Pasok na yun sa tao na yun kasi magkasama sila sa as partners or as corporation. Okay? So ngayon, yan ang tawag na yung pag-aamin na nakaapekta sa tinatawag na ibang tao. Next is sa partner sa negosyo. Kung ganoon din ang existence sa partner, yung pag-amin ng isa, basta na-establish na yung na may partnership pala sila. Halimbawa, mag-partner kami, nagpatayo kami ng bahay. Tapos may nakausap kaming tao na nagbigay sa amin ng pera, pero ang aming modus sa partnership ay kukunin namin ng pera bayad na nagpatayo ng bahay at saka gagawin namin, umpisan lang namin saka iwanan. Ganon ang ginagawa namin lagi. So, ibig sabihin, sa tagal na pagsasama namin, na kami magkasamang dalawa ng partner ko, ay pwede nang gamitin laban sa partner ko ang aking salita na mag-aamin ako. Diyan din papasok ang salita na gunman theory. Pero papasok sa mas malaking sindikato na conspiracy. So may kutsabahan. May kutsabahan sa gitna na nagpapatay at saka inutusang pumatay. Kagaya kay Bantag, siya ang nagpapatay kay Percy Lapid. Pagkatapos ang ginamit si Joel Escorial, ginamit ang mga nakakulong, na mga lideres sa mga nakakulong. So, kung ganun man ang facts of the case, ang tawag niyon sa pag-aamin ng mga isa doon, lahat sila umamin eh. Umamin yung nakalimutan mga pangalan nila. Si Alden Micosia Galicia, umamin na. Si Denver Mayores, umamin na ginamit din. Yung isa pa umamin, kasama pati yung sa tatlong grupo, sa leader ng tatlong grupo, na unang grupo Batang City Jail. Pangalawang grupo ay yung Happy Go Lucky, yan yung mga Ilonggo na mga grupo. So ang leader nila dyan umamin na rin. Ang leader sa Batang City Jail umamin na rin. Ang leader sa Sige Sputnik Gang na si Aldrin Micosa Galicia umamin na rin. Ang leader ng si Denver Mayores na nakakulong sa Palawan umamin na rin na siya ang tumawag sa mga ito. Okay? So, ngayon, yung pag-amin nila, napatunayan na sila ay sa loob ng kulungan. Napatunayan na sila ay kayang-kayang utusan ni Ricardo Zulueta. At napatunayan na nila na may utos si Zulueta sa kanila. At napatunayan naman ni Zulueta ay sulong tauhan ni Bantag. Walang gagawin si Zulueta na hindi alam ni Bantag. Ang kanilang pasamahan ay matagal na, nagsimula pa sila nung sila ay sa Caloocan City Jail. Hanggat at nangyari na papunta dito sa Bilibid. So because napatunayan na samahan nila ni Ricardo Zulueta at saka yung mga nakakulong at saka yung si John Villamor na pinatay at saka si Joel Escorial na nakausap ko rin personal,
ay umamin na sila lahat na sila ay kinuha para pumatay kay Percy Lapid. Ibig sabihin, lahat po ng salita nitong mga lahat na ito ay magagamit laban kay Bantag. Si Bantag na lang, pag nahuli siya, kailangan na lang ipresentang ebidensya na sila ay magkakutsabahan sa mga ibang bagay. At saka kahit dyan, may marami kaming ebidensya. Mayroon kaming mga deposit slips na dineposito sa bank accounts ni Escorial. At kung sino nagdeposito, mayroon kaming ebidensya. At ang mga taong ang perang huling binigay ay binigay ng galing kay Zulueta. So mapatunayan niya ng mga disbursements, mga papel paano ipalabas ang pondo. So yan po explanation dyan kung bakit yung pag-amin ni Amy laban kay Marcos ay magagamit laban kay Marcos kasi mapapatunayan natin na sila ay magkakapatid. Mapapatunayan natin na sila ay nagsama sa bubong muna po ng maliit na bata pa sila hanggat sa lumaki sila. Mapatunayan natin na sila ay nagtira kahit sa Hawaii, magkasama sila. So, do not tell me na isang tao na matagal mo nang kasama sa loob ng bahay ay hindi alam ang ginagawa ng isa. Kahit si Imelda, alam niya yan ang ginagawa ng anak niya. So, yan ang number one na rason kung bakit yung sinabi ni Amy ay magagamit laban kay Ading BBM. Isa lang yan sa mga rason. Yan lang ang aking isa-cite na rason. Tapos na ang laban. At pangalawang rason, na kailangan maniwala tayo sa sinabi ni Imelda, ni Amy, ay sapagkat walang dahilan. Ang unang rason ay wala pong mga kapatid na sisira sa kapwa niya, sa kapatid niya. Yan ang pangalawang rason. At kung walang sisira sa kanyang kapatid, pero nangyayari, at kailan mangyayari, iyon ay kung yung kapatid na naninira ay naghahagilap ng katarungan. Kung ang kapatid na halimbawa, nirape siya ng kapatid niya, ang hinahabol niya katarungan. Halimbawa, ito si Amy, ano bang hinahabol ni Amy? Hindi naman siya nirape, ni Bongbong. Hindi man siya, may pera naman siya. Marami siyang pera sa sarili niya. Na sa totoo lang, tahasan kong sinasabi, yung mga pera na hawak lang ngayon, nakaw ng tatay nila at nanay nila. Meron naman siyang pwesto, so hindi niya na kailangan mangagaw ng pwesto. At bakit nasasalita pa rin siya laban kay Bongbong? May interest kasi siya na gusto niya bawiin ang bango na nawala sa pamilya Marcos nung sila ay sinipa ng people power. Ito yung kanyang interes na nakikita ko na gusto niya makabawi ang mga Marcos family. At hindi man lang ginamit ni BBM ang pagkakataon. Bagkus nagpakita siya na siya ay nagnakaw. Sigurado ako, alam ni Amy ang pagnanakaw ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez na kanyang pinsang buo. Sigurado ako, alam niya yung ginagawa ni Saldico. At nagsalita na si Saldico bago nagsalita si Amy ng ganon. Ngayon, ibang mga tanong niya, bakit ang tagal? Bakit ngayon lang? Ang katuwiran po niyan, kapag puno na ang salop. Kung minsan matagal mapuno ang salop. Kayo rin, hindi nyo kayang tirahin ang kapatid nyo kung hindi na kasukdulan. So ito na po ang nakikita ninyo. So, hindi pa rin kayo maniwala kay Amy? Well, kung hindi pa rin kayo maniwala, isa lang ang tingin ko sa inyo. Kayo ay traidor sa inang bayan. Kahit tinatawag kong traidor, sila ni Cainso, sila ni Bad, sila ni Atty. Bueno, sila ni Atty. Gadon, lahat-lahat po na sinusuportahan. Pati si Atty. Claire. Lahat-lahat kayo na sinusuportahan pa ninyo yung kabangagan at hindi kabangagan at yung mga pangangawat. Itatalakay ko po sa hiwalay na talakayan ang pag-aamin naman ni Saldico kung paano tatalab ito. Yun po ang aking sasabihin at magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na alas 12:21. So, Ronald Santiago, Mercado Cate, sino pang hindi nakabanggit ko, Rainbow Arc, Rumi Insigne, Rumi Hayap, ayaw kasi nila makabalik ang Duterte, Gibi Blase.
Wala na po, yung usapin Duterte, given na po yan. Kaya Enzo, tumanggap ka na. Tanggapin mo na yan, ang katotohanan na si Sara ang papalit. Wala tayong choice. Ganun lang po yan. Binalik niya na naman ang isyu na di bumintay ang kay Morales. Ay, huwag ka namang magiging kasi marami pong naniniwala kay Morales. Ikaw lang ang isa dun. Marami po. So, Ronel Santiago, sure ka may NPA. Ay, tapos na pala yan. Sino pa bang iba? Ronald Santiago, wala mga NPA, hindi NPA. Meron po. Marami pong NPA. Ibig sabihin, hindi mo po alam. Nagsasalita ka tungkol sa NPA, hindi mo alam. Ay, nako. Miss Daisy, huwag mag-alala, bilyonaryo na yan si Ate Kling. Pagbaba ng bus niya. Argo, I agree ka, Toto. Arriba, Pilipinas. J. San Gabriel. Magpa-drug test na dapat. Magpa-drug test tayong lahat. Hinahamon ko kayo lahat magpa-drug test. Kasama ako. Ronald Santiago, okay pala ang DDS. Yes, okay ang DDS. Ikaw naman sabing hindi okay. Bubo ka. Ang mali mo dyan, naniniwala ka sa mga salita na makakaliwa na kapag DDS ay mamababang tao. Yan ang problema sa inyo. Kayo lang feeling nyo, kayo lang magaling na tao. Yan ang problema sa iyo. Di ba? Tinatawag nyo DDS na mga dilis lang ang utak. Kayo, masobra pa kayo sa dilis. O, di ba? Kakampihan nyo ang adik at saka kawatan. Nako, sobra pa kayo. Miguel San Jose, ang sagot lang dyan ay drug test sa buong pamilya at DNA kay Amy para mapatunayan na Marcos siya at hindi Lacson. Gibig Blasi, Idol Toto, makadidiis pala. Okay lang po kung may didiis ako. Sabi ni Diha, walang alam itong Ronel Santiago na ito. Yung mga nagrarally na estudyante, yung iba dyan na isasali na sa pamumundok. Gago talaga yan. Marami na mga estudyante na namatay. Daisy Reyes, thank you, Tony Toto. Well explained sa amin ng mga as per rule of law. Yung batas ng ebidensya, pinakuan ko sa inyo, pinagsasabi ko sa inyo. Ang pag-amin para sa publiko, sa speech, hindi na po kailangan yan ng tinatag idadaan sa korte kung ang pag-usapan ay pwede ba dating basihan yan na iboto natin, tanggalin na natin sa ating ipuboto si BBM. Hindi na kailangan. Pero kung kakasuhan, ibang usapin yun. Kailangan magbigay ng salaysay si Amy at kailangan may confession kasi pati siya, inaamin yan, masisira pamilya nila. At ngayon, hindi naman stricto na extrajudicial confession na kanyang sarili ay makukulong. Pero oras na makukulong ang sarili mo, saka na papasok ang pangangailangan ng konstitusyon na dapat sundin ang konstitusyon sa pagsasagawa ng pag-amin. Ang tawag diyan ay extrajudicial confession na kailangan ang umaamin na mga bagay na makakakulong sa kanya ay siya po ay ginabayan, pinaunawa sa kanya ng kanyang abogado ang implikasyon ng kanyang pag-amin. Pangalawa, at sa bawat tanong, ginabayan siya ng kanyang abogado. Yun po ang importante diyan. Pangatlo, in writing, dapat nakasulat, nakapirma ang abogado niya at nakapirma din siya. Nakuha nyo na? Yan po ang pag-amin na kung saan makukulong ang sarili mo. Pero yung pag-amin na masisira ang interes mo bilang pamilya, na mawalan kayo ng dangal, ay pag-aamin din yun. Kaya lang hindi istrikto kagaya sa kung ang pakay ay ipapakulong. Dito, ang pakay lamang natin ay pag-impeachment. Tapat na yun. Sapat na. Kung ang kailangan namang para matauhan ang mamamayan sa mga rally, sa mga protest, sapat na yun. Hindi na kailangan. Pero kung may civil case ka at naghabol ka ng pera na siraan, sinira ka, talagang na-scam ka. So, kailangan mo pa rin itayo sa korte ang pag-aamin. Kailangan dyan ilatag na nasusunod ang batas ng proseso. Kung nag-amin, may pag-amin man siya sa labas na ginawa at gusto mo habulin, umamin ka pa nga, ikaw ang nagnakaw eh. Tapos, siyempre, naniningil lamang ako ng bayad, hindi na ako nagpapakulong sa'yo. So, bayaran mo ako. So, ano sabihin ng korte? Nag-judge, anong ebidensya mo? Ito po, umamin siya po, nag-speech siya, nagsalita, ito pong record, ito pong video. Sapat na yun. Ganun lang kasimple. Okay? Kasi sabi ng bubuga doon, malapit na daw mabuking. Yan naman si Gadon, hayaan nyo, kawawa naman yan na, disbar na nga yan eh. Kawaan nyo na lang yan. Si Pedia Lex, incapacity rehab, Pedia house arrest,
Ronald Santiago, di naman yun. Pero ngayon, hindi na uso yan in PA. Pero yung mga leftist, kagaya nila Franz Castro, ay hindi, okay na maging leftist Ronald Santiago. Walang problema sa akin yan. Pero yung pagiging in PA, ay iba yan. May, naghahawak na ng baril. So, okay lang yun. Kahit tawagin mo ako DDS-minded, okay lang po. Okay lang yun. Walang problema sa akin yan. Rakban Laot, tama ka na maraming kumakampi kay Bongbong Marcos dahil mawawala ang supply ng drugs. Kaya ang kumakampi na yan ay mga drug addict din at kamatan pa rin. Mercado Cathy, sa tingin ko po wala pong nilabag dahil may freedom of expression po tayo. Ronald Santiago, noon yun pero ngayon hindi na uso yan NPA. Ay di, uso pa rin, marami pa rin NPA po Ronald. I want to correct you on that. Maraming NPA na namatay kamakailan sa mga labanan sa bundok. Arriba Pilipinas, kakahiya ang Pilipinas sa buong mundo. Problema, pinag-usapan po tayo sa buong mundo. Ang pinaka-problema sa lahat yan, ang sinasabi ng buong mundo, mayroon kayong mga presidente ng mga adik, bangag, kawatan. Yan ang pinaka-problema ko. Lorna Gabinera, sorry, yung kay BBM lang ang dinaya, hindi yung kay Sara. Di mananalo si Lenny kay Sara. Wrong po info. Sige lang, inibali, you're entitled to your opinion. Ronald Santiago, bantag, mag-surrender ka na. Argo, Wawa, Pinklawans, hindi makasigaw, BBM resign. Helen Bagyo, Arriba, si Zorks Adventures, bakit tanggalin mo na yung sa isipan mo, Zorks? Na dahil si Sara ay ayaw mo. No, hindi, wala tayong magagawa. Ganon talaga, nasa batas yan eh. Jenny Bumagat, hello po Sir Atty. Toto, dating pulis po naman si Lacson, grabe, di ko alam saan niya kinukuha ang mga denial niya. Walang kwenta kasi interest niya yung nananaig eh. Kasi nandyan sila, pinanalo sila, binigyan sila ng pera ni Bongbong at saka Romualdez nung tumatakbo silang senador ni Tito Soto. Tapos Arnold Reyes, dapat patunayan natin na hindi po, di ba po sir, para mapababa na si BBM. BBS Las Vegas, binudol ni BBM si Aimee. Ronald Santiago, Argo, sa ngayon, hindi kami mga kakampings. Hahayaan namin tapusin termino ni BBM. Babae tapos na, hindi, wag nyo na hayaan, tanggalin na. Kailangan nyo pa pala ang katarungan po ay hindi nag-antay. The justice delayed is justice denied, Ronald Santiago. Kailangan ang hustisya dapat ipataw na natin ngayon. Ronald Santiago, wala ka ba talagang alam? Punta ka sa PUP, Santa Mesa, punta ka UP. Magtanong ka doon. Sabi ni Ronald Santiago kay D. Sabi ni D kay Ronald Santiago. Totoo naman, no? Malapit ang bahay ko diyan noon sa PUP. Maraming mga diyan. Kaya nagkakasama-sama lang sa UP. Argo, Ronald Santiago, inidoro na naman kayo sa 2028. Ronald Santiago, Argo, na ngayon kami mga kakampis, hayaan namin tapusin. Wala kayong mga kakampis. Hindi nyo maging kakampi ang mga Pilipino dahil hinahayaan ninyo ang pagnanakaw na mananatili, Ronald Santiago. That's why I curse the kakampings at Dilawan for not acting. Ninanakawan na kayo, magantay, nakangiti lang kayo. Jenny Bumagat, ayaw lang ni Sen Aimee na mahuli ang lahat. Baka may tendency na ma-overdose. Hindi na ang bansa natin ang nakataya, hindi lang si Bongbong Marcos. David Santos, it's a very obvious naman. They are not called obstructionists for nothing. Tama. Lalo matagal na nila yung gusto mangyari. Ang ibig sabihin, dapat tanggalin na yan si BBM talaga. Umalis ka na. To free our nation from the bondage of addiction and the bondage of chivalries. Ay, nako. Mga traidor talaga kayo. Mga kakamping traidor. Arriba, Pilipinas. Ronald Santiago, babawi. Saan? Bistado na ang Pinklawan. David Santos, typical DDS, tanim ebidensya. Wala. Asan ang tanim ebidensya dito? Pinag-usapan natin ngayon. Tinanim ba ang pagkabangag niya? David Santos? Asan ang utak mo? Mimi Authority, Helen Bagyo. Tanim ba yung kinuha yung 25 billion? Helen Bagyo, Bing Laceta. Ayun, hanggang dyan lang. Tayo magandang umaga po. Arriba, Pilipinas. Ronald Santiago, Bing Lanceta, Sanso, ng tatay at nanay nila. Bakit ito na witness mo? Ano ba? Ng tatay. Pakiklaro mo naman yung text ang tinatype mo po. Hindi ko na kailangan ng ebidensya kasi mismo si Aimee nagsalita. Okay? Yan ang ebidensya ko bilang vlogger.
Hindi kagaya ng ibang vlogger na kwento ng kwento lang, wala namang ebidensya. Huwag niyo sabihin na ang Iglesia ni Cristo ay tinigil dahil natakot sa sinabi ni Amy. No! Sinabi po ng Iglesia ni Cristo bad na tinigilan nila dahil na atim nakuha na nila ang kanilang pakay. Ganun lang po kasimple. Do not add more words to that pronunciation. Anonsi, Ma'am Amy, may malasakit sa kapamilya. Yan, bahutot. Argo, bubu ka daw, Ronel. Yan, bahutot. Tama ka, Dr. Toto. Yan, bahutot. Domiciano Balisalia. Tatunay, palagi ako nakasubaybay sa vlog mo dahil makatotohanan kayo. Salamat po. Miss Daisy, may natutuhanan naman ako. Salamat. Jigger Gamali, clear ang trabaho. Bing Lasiseta, correct sir Toto. Kami mga didis, ayaw namin sa mga adik. Ronald Santiago, Argo, salamat Dr. Toto. Favorite vlogger na kita. Salamat man, Argo. Madami NPA sa probinsya, yung mga estudyante din na nagrarally doon sa dinodoktrinahan ng mga yan. Yan. Kasi Ronald Santiago, hindi automatic yung tao na magiging NPA. Doktrina yan. Antas ng antas yan. Hanggat sa magiging, na siya, magiging masamang tao na. I'm sorry to say, yung mga rebelde din ay mga kriminal yan. Kasi kung talagang lehitimo ang gusto ninyo, bakit hindi na lang yung taong direktang gumagawa ng kasama ng inyong tirahin? Bakit idamay yung mga pulis at sundalo na papatayin ninyo? Wala namang kinalaman ng mga pulis at sundalo. Argo, Ronel, Santiago, Dr. galing. Salonga, Sakal, drug addiction at pagnanakaw ay isang pagtataksil sa bayan. Tama po yan. Helen Baguio, so filter lang, maganda si Aling Claring, sabi ni Atty. Libayan, maganda sa mukha. Ang problema lang sinabi, hindi ang layo sa mukha niya. Yan, bahutot, Arriba Libas, Ronel Santiago, Argo, bagay na kayo magkatandim si Toto Kausing, Jenny Bamagat, hindi nila matanggap, lalo na ang mga dilawan, ang pinakamagaling at mahal na tao ay taga Mindanao na presidente. Yan, bahutot, Atty. Libayan, banatan good ninyo si Auntie Claire kasi sobra ng sinungaling. Argo, Ronel Santiago, kayo bagay ni Ninyo Barzaga. Sila na magsama ni Ninyo Barzaga na parang yan ang tingin ko. Parang pasensya ka na Ninyo. Tingin ko sa'yo, addict ka. Hindi naman gawain na normal na tao maghubad ka sa vlog mo. Hindi ko talaga alam kung bakit galit na galit ang mga kakamping kay BP. Arriba, Pilipinas. Ronald Santiago, wawa, may busal ang bibig. Unknown si Exhibit A. Anong Exhibit A? Ronald Santiago, Argo, ka. Jenny Bumagat, huwag kayong mag-alala. Malay natin may aram si Saldico sa paggamit ni BBM. Arriba, Pilipinas. Argo, lumalakas na ulit ang NPA ngayon. Ronald Santiago, Arriba, Pilipinas. Wisco, bumili ng baril. M4. Saan ka makabili? Sabi mo sa akin, bibili rin ako. Jenny Bumagat, yes po, totoo. Yan po, may mga NPA din po sa may mga parting Quezon Province. Rick Cubido, Mercos Resign, hari na magnanakaw. Jigger Gamali, trabaho ni Claire. Yan, bahutot. King Boo, na si Ate Claire. Ronald Santiago, Argo, tama, justice delayed is justice denied. Bon Ryan, Ading, step down na. Jigger Gamali, trabaho ni Claire. Kailangan niya sumunod sa batas. Yan, bahutot. Ronald Santiago, ay naku, wala na tayong magagawa dyan. Ronald Santiago, yung mga magnanakaw na Duterte, bakit tahimik kayo? Marami namang mga pagnanakaw dyan. Sa tingin ko, sino bang nagnakaw? Kasuhan natin. Bakit hindi natin kasuhan? Parang ginagawa ng ombudsman nyo, si Boying Remulla. Yan, bahutot. Hindi rin pwede ikaw, Ronald Santiago, maging presidente. Soothing and meditation, dapat huwag mag-resign si Bagag kasi matatatamlay. Ronald Santiago, pero yung mas gusto mo kay BBM na may legacy most corrupt, the legacy of the drug addiction and the legacy of robbery of the people's money. Kakamping traidor, Marilyn Bundok, Rapi Tulfo Pulandit, may confession si Amy, pero appeal ito, emotion ang kinalaunan. She did not protect the Filipino people. No, she protected the Filipino people by letting the Filipino people know na ang kanyang kapatid ay addict. Elpidio Tumibay, anong masasabi mo sa mga didis senators na nagnakaw? Saan bang nakaw? Kasi kakasuhan natin sila. Bakit? Problema ba yun? Yan, bahutot. Ribat. Bagsak na ang tourism, stock market, FDI, tourism, lahat na bagsak na tayo. Sa totoo lang.
Jenny, kaya nga pinalitan ng ano eh, ang BIR eh. Tsaka nilagay sa executive secretary si Rafi Recto. Jenny Bumangat, like po tayo. Toto Kasing, don't forget. Ronald Santiago, Slick Rick, naghahamon pa si Senator Amy ng DNA test. Yan, bahutot, madami na infra projects ngayon mga delayed. Ronald Santiago, Mr. Togi D. Unawain na lang natin si Ronald Santiago. Arriba Pilipinas. Sino pa? Tinitira si Ronald Santiago. Okay, Marvin Kausing. Oy, kapag kamag-anak, kaparente. Tapos Yinyan Bahutot. Rick Cobido. Yinyan Bahutot. Joboy Francisco. O Joboy, kumusta ka sa Quezon Province? Siyempre, ang kumakampi si BBM, nakapaldo ng pera kagaya kay JG Suarez. Ronald Santiago, Arriba Pilipinas, kaya lang namin pero ayaw namin si Sara ang mag-take over. Wala problema yan. Kung ayaw nyo, express hanggang opinion lang kayo. Pero obligasyon ninyo na ikulong ang magnanakaw at ang adik. Pero bakit hindi nyo ginawa, Ronel? Ibig sabihin, mga adik din kayo at mga kawatan. Diba? Ganun lamang po yan. Kung hindi kayo adik at kawatan, maka-adik at makakawatan kayo. Jigger Gamali, pag-isipan nyo mabuti na sana masunod ang boss. Regine Ford, Ronel Santiago, kahit anong explain mo, alam namin pasahod ka ni Romualdez at Erwin Tulfo. Rick Cubido, new President, Sara Duterte, Yinyan Bahutot, Ronald Santiago, ay nako, anong mangyari? Andyan na lang at maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Pilipinas.